Mga pulis nakasagupa ang mga magsasaka pinarangalan. Mula sa Brigada News FM Kidapawan, may hataw balita si Jason Pasha. Pinarangalan ng Department of Interior and Local Government ang mga pulis na nagtaboy sa mga nagbarikadang magsasaka sa Kidapawan City. Hindi naman ito nakaligtas sa mga netizens matapos na batikusin sa social media. Kaugnay nito, nasa 200 na mga magsasaka ang buhat sa South Cotabato ang tumungo sa Kidapawan City noong isang araw upang makilahok at sumuporta sa isinasagawang protesta doon. Kinondina din ng grupo ang marakas na dispersal operation ng mga pulis sa Kidapawan City na kinamatay ng 3 katao. Dinala naman sa gym ng Kidapawan City ang mga magsasakang inaresto ng mga pulis matapos ang dispersal noong Biyernes. Iilan sa kanila umaming may partisipasyon sa rally at nambato sa mga pulisan kung saan nasugatan at nagtamo din ng pasa sa mga ito kapalit ng pag-apila ng bigas. Batay sa ulat, bantay sarado ng mga pulis ang gate ng United Methodist Church matapos ang nasabing madugong insidente kung saan dito tumakbo ang mga magsasaka matapos na may disperse ng mga pulis noong Biyernes. Nanindigan naman ng PNP na wala silang sinaktan na rallyista dahil pinairal nila ang maximum tolerance. Sa isang briefing kasama ang pinuno ng PNP at DILG, ipinakita nila ang kuha ng drone kung saan makikita sa video na nagkumpulan sa gitna ang dispersal team gamit ang panangga at batuta pero may nanghagis pa rin ng kahoy at mga bato hanggang sa 2 pulis ang nasaktan. Namigay naman ng bigas si Robin Padilla sa kanyang pagbisita sa mga magsasaka sa lungsod at nangakong hihingi ng tulong sa mga kaibigan para sa mga magsasaka. Kahapon lamang, nagsagawa ng peace rally ang provincial government sa Amas Provincial Capital upang ipahayag ang rice issue at ang madugong rally. Mula dito sa Brigada News FM Kidapawan, para sa Brigada News TV, Brigada Jason Pasha, Brigada News. 10 hektarya ang lupain na sunog sa CDO. Mula sa Brigada News FM Cagayan de Oro, may hataw balita si Claudine Lusa. Nasunog ang aabot sa mahigit kumulang 10 hektaryang lupain bunsod ng matinding init ng panahon na dala ng El Nino phenomenon sa Taguanao, Indahaga, Cagayan de Oro City. Pinag-aarian ang nasabing lupain ni Makasandig Barangay Captain Ernesto Edrote. Aabot sa 10 fire truck ang rumisponde sa nasabing lugar. Kabilang na dito ang Cagayan de Oro Fire Volunteer Brigade. Unang natanggap ang report alas 7:45 ng gabi at na-declared under control ang grass fire alas 10:31 ng gabi. Napag-alaman na sunod-sunod na grass fire ang naitala sa lungsod dulot ng tag-Toyota. Para sa Brigada News TV, mula sa Brigada News FM Cagayan de Oro, Brigada Claudine Lusak, Brigada News. 400 mga aplikante ng lungsod ng Coronadal ang benepisyaryo ngayon sa programang For Employment of Students. Mula sa Brigada News FM Coronadal, may hataw balita si Chao Rodriguez. Nagsagawa ng registration ng Public Employment Service Office o PESO Coronadal kahapon para sa mga aplikante ng Special Program for Employment of Students o SPES na programa ng City Government katuwang ang Department of Labor and Employment o DOLE Region 12. Ayon kay PESO Coronadal Manager Designate Judith Marmonejo na umabot sa 400 aplikante sa first batch pa lamang ng registration ang dumagsa sa City Hall lobby para mag-apply bilang mga SPES beneficiaries. Ipinasiguro din ito na ang 400 mga aplikante ay sigurado nang makapagtrabaho sa iba't ibang opisina sa City Hall bilang mga katuwang sa mga gawain, kabilang na dito ang pagre-repaka ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng El Nino sa lungsod. Dagdag pa nito na dahil na rin sa napakaraming aplikante ay minabuti na lamang nila na i-cater ang lahat ng mga ito kung kaya't magkakaroon ng second batch ng registration sa darating na Mayo kung saan tatanggap ulit sila ng dagdag pang 400 SPES beneficiary maliban pa sa halos 200 beneficiaryo na tatanggap sa mga malls at Coronadal Water District. Ayon pa kay Marmonejo na ang Coronadal ang may pinakamalaking pondo sa buong rehiyon kung saan umabot sa 2.7 million pesos o 60% mula sa City Government at 878,400 pesos o 40% mula naman sa DOLE 12 sa first batch pa lamang ng mga SPES beneficiaries. At yan ang ulat mula sa 95.7 Brigada News FM Coronadal. Para sa Brigada News TV, Brigada Chao Rodriguez, Brigada News.
Yan, mahalaga rin at importante rin para sa mga kabataan, lalo na yung mga working student, na ngayon mag-ipon ng maghanap ng trabaho ngayong summer para kahit paano pagdating ng pasukan, makakatulong sa gastusin ng kanilang mga magulang. Correct. At syempre pa yung experience at ang training na makukuha natin on the job ay iba po talaga kesa doon sa loob lang natin nakukuha ng mga classrooms natin. Ayan, mainit man naman usapin mga kabrigada. Kasama na natin ngayon ang Hugot King, si Brigada Attorney Can Valleque. Ang ari pag ginaglain pang reaksyon, di ay standby sa mga reaksyon. Nasa linya na natin. Itong mga taga-morning hataw, nasaan na ang katanungan mula sa ating isang kabrigada. Brigada Pati, ipasok mo na ang dapat ipasok. Nandito na. Ang ex ko palaging nagsasabi sa ate ko na mahal niya pa daw ako. At kaya niyang ipagpalit ang kasalukuyang niyang BF. Babalikan ko pa ba siya kahit pinagpalit niya rin ako dati? Alright, makinig ka, parts. Una sa lahat, ang katanungan, mahal mo pa ba siya? Yung ex-GF mo. Gusto mo pa ba siyang makarelasyon muli? Remember, minsan ang isang tao nagkakaroon ng realization na nagkamali siya sa kanyang desisyon. Kasama na ang ex-GF mo dyan. Mukhang she realized na nagkamali siya nung iwan ka niya. Kaya nga gusto niya makipagbalikan sa iyo ngayon. Nung ipinagpalit ka niya sa iba. Tapos na yon. Kalimutan mo na yon. Don't live in the past. Don't cry over spilled milk. Ingon pa, as usa ka panultihon. What is more important is today, and now, and the future. So kung mahal mo pa rin ang ex-GF mo, ganun din siya sa'yo, di, pwede kayo magbalikan. Maging kayo muli. Good luck na lang. Alright? Brigada June, Brigada Leila, inyo na. Alright, Brigada Attorney Can, maraming salamat. 89.5 Brigada News FM sa mga programa ni Brigada Attorney Can at sa lahat ng mga programa ng 89.5 Brigada News FM sa music at sa mga opinion at sa mga balita. Yan, dyan lamang mga kabrigada sa number 1 News FM in Soc Sargent. Ito naman ang aking Brigada Leila, mga kabrigada. Ang boyfriend tama, di ba? Ang girlfriend, Ex-girlfriend. may tendency na papalipat-lipat. Yeah. Papalit-palit ng kanya kung ano yung nagugustuhan niya. Parang kung komportable siya sa isang bagay, lilipat naman siya. Parang kung ano lang ang gusto niyang pumasok sa isip niya, nagbabago-bago, wala siyang direksyon talaga. Like halimbawa, nangyari sa iyo, pinagpalit ka sa iba, ngayon naman yung kasalukuyang karelasyon, Handa niyang iiwan para naman sa iyo, di ba? Okay lang naman yung pananaw ni Atty. Can na kung talagang mahal mo pa rin siya, siguro bigyan mo ng second chance. Pero andun kasi yung tendency, andun kasi yung karakter ng tao na wala siyang kumbaga kung saan lang siya, kung anong gusto niya, yun ang ginagawa niya. Yeah. In fact, wala nga siyang direktang communication sa iyo. Doon siya sa ate mo na nagpaparinig para magkaroon siya ng dagdag na baraho, dagdag na alas sa pagsuyo ulit sa iyo. Kaya ikaw, timbang-timbangin mo, okay lang naman kung meron ka pang feeling sa kanya, pero yun nga, baka mangyari din naman na babalik at maulit lamang yung kanyang ginagawa sa inyo. Totoo yan siya. Diba? Doon ka na lang humugot, kuya, doon sa sinabi niya na handa niyang palitan yung kanyang present boyfriend para sa'yo. How would you feel kung ikaw yung present boyfriend niya, diba? And what would happen to you if one day she would feel na babalikan niya yung iba or papalitan ka niya na? So mag-isip-isip ka, while it could be true na pwedeng mahal mo pa siya, pwede ring mahal ka pa niya, kailangan mong palaliman yung pag-iintindi mo sa pagmamahal. Totoo bang mahal ka niya o feeling niya lang to, it's just capricious na mga 'di ba, whims niya na gusto niya ikaw balikan dahil miss ka niya something, pag at any moment's notice iiwan ka na naman niya for another because she doesn't feel okay with you. So mag-isip-isip ka kasi after all ikaw rin ang masisira in the end eh. Kailangan mo ring protektahan yung sarili. I don't believe in the saying na parati na lang na sasadyain mo na alam mong sa larong yan, matatalo ka, pwedeng dahado ka, papasukin mo pa na pwede ka namang makapaghanap ng iba na mamahalin ka ng totoo. 'Di ba? So mag-isip-isip ka muna before mo bigyan ng chance ulit yung ex-girlfriend mo. Yeah. Sa relasyon minsan, kailangan din ng utak, no?
Oo. Ano. Kasi what is involved here is you're investing not just your time, Tama. but your emotions as well. And pwede kang ma-make or break ng isang relationship, di ba? So you don't want that kind of, parang masasanay ka sa, maiiwan ka, which is wrong. Tama din naman yung binabanggit ni Atty. Can sa isang relasyon o sa lahat ng mga bagay. Normal lang na nagkakamali ng decision making, nagkakamali ng pagpili ng isang bagay. Pero sa mga ganitong okasyon o pagkakataon na damdamin ang nakasalalay, siyempre yung kinabukasan, dahil maapektuhan kung ano man ang pundasyon mo ngayon, maapektuhan yung kinabukasan mo eh. Kaya dapat mahalaga rin talaga na pagplanuhan talaga. Correct, yan. Mag-isipan nyo rin. Kung ilang taon ka na ba, di natin alam, di ba? Yeah. Baka naman pwedeng ipagpaliban mo munang mag-get into a relationship ka. Yung diskarte nung girl na idadaan sa ate o sa nanay, Diba? yung feeling niya parinig-rinig ba, no? Oh, player. Player. Or wala lang na a little immature. Probably parang madali, light na parang walang value yung relationship para sa kanya. I mean, guys, it's really a waste of your time if you get into a relationship just because. Parang ganun. Yeah. Yan mga kabrigada, kung meron kayong mga issue at mga usapin tungkol sa pag-ibig, damdamin ninyo, pwede nyo ipaabot sa amin at pwede rin nating pag-usapan yan mga kabrigada ha. Pwede kayong magpaabot through fan page ng Morning Hataw sa ating hugot line questions mga kabrigada. At text siyempre, 0919-355-3544 at Morning Hataw fan page natin sa Facebook. Maaari din kayong tumutok 89.5 Brigada News FM sa programa ni Hot Jersey Love Lines alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon para sa mas hugot na mga questions at mga usapin tungkol sa pag-ibig. Sa pagbabalik mga kabrigada, karagdagan pang mga usapin, balikan din natin mamaya ang mag-gimmick ni Jessa Liduna sa kanyang kasama ang mga rappers natin dito sa Jensen. Sa pagbabalik ng Morning Hataw.